Magandang araw mga ka-good news. Meron tayong bagong balita dito. Hatid sa atin ng UNTV. Ito'y tungkol sa pagtanggi ng CIA at FBI ng patong na $2 million sa ulo ni Kibuloy kapag ito'y nahuli. Atin pakinggan ang balita. Itinanggi ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang balitang may $2 million na bounty ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Kibuloy at ang kanyang dalawang kasamahan na kasalukuyang hinahanap sa Estados Unidos dahil sa iba't ibang mga kaso. Grabe pala ito, no? Ang kaso ni Kibuloy daw ay nasa 40 kaso yan doon sa US. Iba't ibang sex trafficking. Kumukuha pala yan ng mga ano doon. O nagdadala. Kasi merong sariling jet plane. At yung paglabas-pasok daw ng napakaraming pera. Kaya mayaman talaga si Kibuloy. At ang kayamanan na yan ay, siyempre sabi niya, ay bigay sa kanya ng Diyos. Ang iba naman nagsabi na ginagamit ng Diyos para magkapera. So, comment your insights below kung totoo yan, mga katiats na bigay ng Diyos o talagang sadyang ginamit niya ang pangalan ng Diyos. So itong bounty na $2 million equivalent to 100 million. O gusto niyo pa bang mag treasure hunting? Ayan, treasure na yan. Kaya kung totoo yan na bounty $2 million, ay marami talagang, kahit katabi ni Kibuloy ay ituturo siya, kahit yung kanyang sekretary. Pero sa palagay ko, ito'y gawa-gawa lang. Kasi ang laki naman na bounty niya, $2 million sa isang tao lang. At itinanggi yan ng CIA at FBI na meron silang ganyang bounty. Okay, patuloy tayo sa balita. Ayon sa ahensya, hindi umano sila aware sa anumang patong sa ulo ni Kibuloy. Ayan. At ang kanyang dalawang kasamahan na sina Teresita Dandan at Helen Panilag. Si Kibuloy ay nahaharap sa 43 kaso ng iba't ibang mga alegasyon sa US at paulit-ulit na humiling ang kanyang mga abogado ng mga extension upang pag-aralan ang mga kaso na isinampa ng Department of Justice ng US laban sa kontrobersyal na lider ng relihiyon. Naku, bilang na pala ang araw nitong si Kibuloy. 43 cases sa United States of America. Alam naman natin kapag kikilos ang FBI at CIA, kinabukasan nandyan na yan sa pintuan mo kapag wala kang proteksyon. Pero kapag protektado ka dito sa Pilipinas, alam naman natin na merong proteksyon yan si Kibuloy, kaya hindi siya nahuhuli. Okay, good luck to you Mr. Kibuloy, at sana ay harapin mo na ang iyong mga kaso at hearing diyan sa Senado. Okay, at sa ibang balita naman, dito sa GMA ay narito ang kanilang ulat tungkol sa mga paratang at sinasabi ni Kibuloy na meron daw itong kasabwat ang Amerika sa Pilipinas at ito ang mga taong tinuturo niya na di umano'y nagkanulo sa kanya sa Amerika. Sabi pa ni Kibuloy, tinitiktikan siya sa sabwatan daw ng Pilipinas at Amerika para siya'y kidnap pinagpatayin. Pero sabi ng ilang senador, kung hindi pa haharap si Kibuloy sa susunod na pagdinig sa Marso, ipapaaresto na siya. Nakatutok si Salima Refran. Lagot na. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Boses lang at walang video ang inilabas na pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ng mga dating miyembro sa pagdinig ng Senado. Yan, boses lang yung pinalabas para hindi makuha sa video ang background. Kasi kung makikita yung background, malalaman ng tao kung nasaan siya. Halimbawa, sa loob ng kanyang simbahan o sa loob ng kanyang opisina. So kapag nakita ang background, makikita kung nasaan siya. Marunong din ito si Kibuloy. Kaya, ayan, nagtatago na tuloy. Kung walang kasalanan, the truth will set you free ay magpakita at humarap kung walang kasalanan. Pero kung meron, ay discretion mo na kung magtatago ka o susuko. Diba? Pero the truth will set you free. Huwag matakot kasi ang Diyos ay nasa likuran mo lang kasi ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Huwag matakot kasi kahit si Kristo ay nagpapako sa cross para
tubusin ang kasalanan ng katauhan. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ganoon din ang gawin mo. Pwedeng ialay mo yung buhay mo para sa mga tauhan mo. Okay, so patuloy tayo sa 24. Gawa-gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, Wow. kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos Single na ako pala ay to. maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Wow. Napahiya, ngayon binayaran, at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Grabe no, parang pinag-agawan. Kaya tuloy nagiging nagiging memes sa kung saan man na platforms, yung pinag-agawan, parang Joey Marquez pala. Okay, gwapong-gwapo. At single pa pala ito si Kibuloy, balita ko ang daming anak nito. Siguro hindi married, pero maraming anak. May banta raw sa kanyang buhay kaya nagtatago na raw si Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos. Wow, mga ka-TH, yan. Equivalent to ilang gold bars ba yung 100 million pesos? Okay, so yan. Pwedeng bounty yan. Kaya sa mga bounty hunters, ayan, hindi nyo naman siguro relatives yan. Kaya pwede kayong magiging bounty hunter. Kung totoo naman yan, pero sinabi ng CIA at FBI na wala silang ganyang reward. Kaya yan, parang lang yan, sinisira lang yung hearing sa Senado, parang kumukuha lang siya ng simpatiya sa hindi niya membro. Kasi ang membro niya ay sulit talaga sa kanya. Kaya yan, 2 million to 100 million, saan ba tayo tatawag niyan? Mga ka-TH, tawag na kayo doon. Okay, patuloy natin itong kanyang sarswela. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Wow. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o Ayan. kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Okay, wag kang magparesto kasi sayang yung kayamanan mo, di ba? So, tago ng tago lang. Ganyan lang. Cat and mouse, katulad ni Sinwar sa Gaza, ang lalim ng tunnel, di ba? Ang haba ng tunnel. Gawa din ng tunnel sa bundok, sa Mount Glory. Gumawa ng tunnel doon. At doon magtago ng matagal kasi marami namang pera, di ba? Advice ko lang yan. Kung ako sa sarili ni Mr. Kibbles, ay gagawa talaga ako ng bunker ko. Doon ako magtatago at lalabas lang ako kapag maayos na ang panahon. Okay, so bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Hanggang sa muli, mga ka-good news, paalam na sambayan ng Pilipinas. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig. At kay House Speaker Martin Romualdez. Papatayin. Kasi ang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Palaging inulit-ulit niyang patayin, hindi naman ganyan. Meron ding ang Amerika. Meron silang trials at hindi yung babarilin ka lang, hindi naman tukhang. Kasi nasanay sa tukhang eh. Hindi ka babarilin, huliin ka lang Mr. Kibbs at huwag matakot. Ngayon mayroong banat ito si Mr. Kibbs kina Bongbong Marcos at sa mga
kaalyansa ni BBM, ito ang kanyang banat. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabwatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you. Pero wala na. Kapag ganito na FBI ang kalaban mo, hindi lang FBI, Senado, sina Hontiveros, CIA, tatlo na. Kaya wala na talagang paraan pa na iba, kundi magtago na, plastic surgery para hindi makilala, at magpalayo-layo sa mga tao. Mag-resign na kayo! Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na Ay nako, maharap yan kapag nandyan ka na sa Senado. Kasi ililitaw yan ng Senado yung mga witness. Kaya medyo inaano lang nito eh. Medyo ina-counter niya yung bira ng Senado at ng kalaban. Pero anyway, the truth will set you free, the truth. Ang katotohanan. At kapag anak ka ng Diyos, ganyan talaga. Kasi si Kristo nga ay pinako sa krus. Kaya ganun talaga ang nagsisilbi sa Diyos. Mapapako talaga sa krus sa kasalanan ng iba, 'di ba? So tanggapin na lang natin 'yan kapag tayo'y nagsisilbi sa Diyos. Ganyan talaga ang mangyayari, Pastor Apollo. Okay, ang lahat naman ng empire ay bumabagsak. The Roman Empire, Egyptian Empire, yung emperor ng China bumagsak. At walang bagay na manatili sa mundo ng matagal. Lahat ay kukupas, lahat ay mawawala. Yan ang katotohanan. Wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Ayan. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Risa Hontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado ang mga alegasyon laban sa kanya. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso. Kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Para sa GMA Grabe. Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, GMA, sa inyong balita na ating binibigyan ng reaksyon. Heinous crime pala yung charges kay Kibuloy ng US. Matindi. Kaya ipagdasal na lang natin na lalabas ang katotohanan kung ano man. Kung inosente si Kibuloy, the truth will set him free. Okay. So yan lang ang ating balita ngayon, mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. Ingat kayong lahat. Sambayanang Pilipinas.